Iyo guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lagadon at ito ang aming tahanan o ang mga natira sa aming tahanan. Ganito na po ang itsura nito mula nang dumating ang bagyong Christine. 2 buwan na ang nakalipas pero ang sugat na iniwan dito sa amin sa aming pamilya ay tila sariwa pa rin. Tulad ng inyong nakikita, wasak na wasak po ito. 3 poste na lang po ang natira sa mga haligi ng aming bahay. Ang katabing bahay naman namin ay ganun din ang sinapit. Ang aming maliit na sari-sari store ay wala nang natira kundi ang sementadong sahig na lang. Nag-apply po kami para sa totally damaged kaya hindi namin ginagalaw ang mga to dahil sa pag-aakala na dapat ganyan pa rin ang itsura ng bahay namin dahil may sabi-sabi na isi-survey daw ito kung totally damaged ba talaga. Nagantay po kami at nagbabaka sakali na makasali at mabigyan ng cash assistance mula sa gobyerno para sa mga programa para sa mga tulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine which is totally damaged. Pero napag-alaman namin na hindi pala kami nakasali sa mga nabigyan ng tulong mula sa gobyerno. Napag-alaman rin namin na 30K daw ang ibinigay sa mga nakasama sa programa. Sobrang malaking pera po yun para sa amin. Bakit ganon? Nakapag-comply naman kami sa mga hinihingi nila. Ultimo, printed pictures ng bahay namin ay ibinigay namin. Kitang-kita naman po na halos totally damaged, as in totally wasak ang aming bahay. Ganon nga. Ganon ba talaga? Ganon ba talaga dito sa Pinas? May pinapaboran? Ganon ba talaga na walang mapapala kung malayo ka sa koron o sa apoy? Lagi na lang ba yung mga malapit sa koron? Ganon ba talaga kapag politika ang pinapairal? Kung sa tingin ninyo o paniniwala ninyo ay hindi namin kayo iboboto, bakit hindi ninyo kami subukan? If sa tingin ninyo ay ang iboboto naman namin sa darating na eleksyon ay si Pedro, sa tingin ninyo hindi namin iboboto yung tumulong sa amin na si Juan. Bakit? Porket ba nagbigay kayo ng pera sa kampanya ninyo, meaning ikaw na ba talagang iboboto niyan sa araw ng halalan? Hindi ka sure, di ba? Hindi naman sa namimilit o pinipilit ko yung kumakandidato para sa next year election. Kaso sobrang sakit lang talaga sa loob na kitang-kita naman na wasak ang aming bahay. Pero hindi kami napabilang sa mga dapat mabigyan. Kasi may mga tinatawag na partidaryo, may mga ganun na linyahan eh. Kumbaga, ito hindi to sa atin, doon to sa kabila, diba? Hindi ba pwedeng magbago ng isip, diba? Kasi since ikaw rin naman ang tumulong, hindi po sa namimilit, nagpapaliwanag lamang po. Yon, as in sobrang sakit sa loob kasi hindi pa kami nakakabangon bunga ng bagyong Christine. Ganon na ba talaga sa Pilipinas? Politika ba talaga ang labanan magpahanggang ngayon? Kailan ba yan matatapos? Hanggang kailan? Ang hirap maging dayuhan sa sariling bansa, di ba? Wala man lang kaming nakuhang cash assistance galing sa gobyerno. Isa pa, nakakatawa lang na isipin na may mga kandidatong mapagpanggap sa harap ng maraming tao. Pero ang totoo, kapag nakaupo na sa pwesto, wala na. Wala eh. Ganon talaga. Nasa Pilipinas tayo eh. Gusto ko lang ipakita itong sitwasyon ko ngayon at sa mga katulad ko rin na na-wash out ang bahay at hindi inabot at hindi naaabot ng mga tulong mula sa gobyerno dahil sobrang layo mo sa koron at dahil sa kulturang mga kamag-anak lang ng barangay o na nasa barangay o munisipyo ang kadalasang pinapriority. Laban lang. Kapit lang. Kapit lang kaibigan, wala lampasan natin to. God bless.